Number 1, ito fresh na fresh. Diba? Nakita po ito ng mga nag-take ng ating Let September 2025 and Let November 2025. Okay? So number 1, which of the following words contains a digraph? Okay? Which of the following words contains a digraph? Would this be letter A, cat, letter B, ship, letter C, run, or letter D, tap? What is your choice for item number 1? So ship po. Tumpak ang taong bayan, letter B ang ating tumpak na choice. No? So, teka muna, coach, ano po ba yung pagkakaiba ng ating diphthong at yung ating digraph? Okay, no? So, baka meron po nako-confuse kasi usually, no, yung nakikita nating item sa let is diphthong. Pero ano naman po yung digraph, no? So, yung pagkakaiba po nila, nandiyan po sa ating screen at the moment, no? Kapag sinabi po nating digraph, pareho naman silang may di, no? Ang di po, ibig sabihin po niyan dalawa, okay? Pero yung graph, di ba? Graph is writing, no? So, when you say digraph, ito po ay merong dalawang letters na may iisang tunog, okay? 2 letters. Writing is graph, no? So, digraph, it has 2 letters. These 2 letters produce 1 sound, okay? So, kapag titingnan natin yung movement, no, buka ng ating mga bunganga, iisa lamang static, kumbaga one position yung ating mga bunganga kapag pinopronounce natin or binabanggit natin yung ating digraph, no? At isa pang pagkakaiba nila, yung digraph po pwedeng maging consonant, okay? So combination ng ating consonant, katulad po nito, SH, CH, TH, or po pwede din namang maging vowels, okay? Kaya po ship yung ating pong tumpak na choice for number 1. Now, what about your diphthong? Di also means two. Ang thong naman po would mean sound, okay? So ano pong ibig sabihin yan? Meron kang dalawang vowel sounds na nag-glide. Okay? So dynamic ang mouth movement natin, no? May changes sa posisyon ng ating mga bunganga. Kumbaga, no, kapag ito'y ating pinopronounce. So example dito, oy, sa ating oil, no? So O-U, O-Y, O-W. These are examples of your diphthong.